Attorney Panelo, former President Rodrigo Duterte joked about the 15 senators to give way for the opposition to win. What are your thoughts about it? Well, since some of the members of Congress have criticized the former president for joking about the killing of 15 senators so that the opposition candidates will have chances to win. And according to them, the former president should be prosecuted because even if that is a joke, it will encourage people to commit the crime. And it's bad. And there are not only one or two members of Congress who said that. There are some of them who are sharing the same thoughts. What is my reaction? The remarks against the president, they are nonsense. Nonsense, you know why? Because as they admit it, it's a joke. And a joke is a joke is a joke. And only a fool will consider that joke as being serious. What they should do, they should applaud the former president. Dapat to silang matawa. Bakit? Why? Why should they be happy? They should welcome the remarks of the former president that, or rather, the former president's joke about killing 15 senators, eliminating 15 senators to give way for the opposition candidates to sit as senators. It means it is an acknowledgement, isang pagkilala, an admission, it can be viewed as an admission, that the candidates of the administration are strong. Malakas sila. Mahirap talunin. O, kaya nagbibiro. Pero yung pabirong yun, ang implikasyon nun, ibig sabihin, malakas ang kalaban. Kaya kailangan i-eliminate. Pero alam niyo naman, si Presidente Duterte, mulat sa pool, yan ang estilo. He jokes around. Pareho rin ni Inday Sara. Di ba? Yan para lang bigyan ng kulay, ng drama, para makakol ng atensyon. Pero dapat titingnan nyo ang implikasyon. Hindi yung pagbibiro. Dinala niya sa pagbibiro. Hindi niya lang siguro maamin na malakas ang kalaban talo tayo dyan Oh. Pero pag sinabi mo, kailangan natin, tanggalin natin itong 15 to para manalo kayo. Di ibig sabihin, wittingly or unwittingly, most likely, unwittingly, inaamin na malakas ang kalaban. Kaya hindi kayo dapat nagre-react. Dapat nga, you should be overjoyed. You should be jumping with joy na kinikilala na malakas ang kandidato ng administrasyon. Bakit naman hindi lalakas? Unang-una, yan ang mga nasa administrasyon. They're strong simply because, one, sila ay mga kilala ng tao. Kung ikukumpara mo dun sa kabila, ilan lang sa kanila, baka 3 lang ang kilalang-kilala doon. And the rest, halos unknown. Kilala lang sila doon sa particular field nila, doon sa komunidad nila. Pangalawa, yung mga tumatakbo, mga incumbent na senator yan. O yung mga dati na mga naging senador na gustong bumalik. O kaya naman, mga dating mayor, o dating kongresista, kilala na. Kaya may advantage na sila. Ano pa? Sila ay may organisasyon. Dati na may mga organisasyon. Yung kabila, hindi. A few of them ang meron. Yung mga senador, incumbent, yan, may organisasyon yan. Yung religious leader na merong malaking grupo, may organisasyon yan. Pero itong mga kalaban na nasa administration, talagang halos lahat sila may organisasyon na magagamit. Sapagkat ang pangangampanya, kailangan meron kang grupo na nangangampanya sa buong Pilipinas. Diyos ko,
I should know na napakahirap ng walang organisasyon. Kasi hindi mo mararating ang lahat ng isla, ng syudad, ng probinsya dito sa bansang ito. Napakalaki. Kaya kailangan may mga grupo ka na nangangampanya para sa'yo. Ano pa? Ang mahalaga sa lahat, kailangan may pera kang gagamitin. Sapagkat ang pangangampanya, it requires money, finances. Why? Aba, you need, for instance, you need billboards, you need streamers, you need, anong tawag doon? Yung mga shirts, campaign shirts. Ha? Ano pa? You need posters. You need campaign shirts. Mga ano to, boulder man tawag doon, yung nilalagay sa wrist. Kailangan yun. Plus, aba, alam nyo, ang karanasan ko, marami yung nag-commit sa akin. Iboboto nila ako, tutulungan nila ako. Grupo-grupo yun, mga barangay yun, mga alkalde. Pero sabi sa akin, nako, Attorney Sal, pag wala kang iniwang pera dyan sa kinampanyahan mo, kalimutan mo ang boto. O, ganun nga ako nangyari. Wala ako tayong pera eh. O, pero itong mga kandidato sa administrasyon, naku, sako-sako ang mga pera dyan. Meron pa mga ayuda, di ba? Di ba ginawa doon sa national budget, yung ginawa nilang General Appropriations Act, hindi ba nagkaroon sila ng mga ayuda doon na gagamitin nila? At ganyan, sigurado ginagamit na yan. Dati na, maliban pa dyan, kahit na hindi na sila nakaupo, marami na silang naipon na pera. Kaya talagang hindi nyo masisisi si Presidente Duterte na ginawang biro na lang na yun ay pagkilala sa aking pananaw. Yung biro yun, pagkilala na malakas ang kalaban. At talaga namang malakas ang kalaban dahil nga sa mga binanggit ko sa inyong kalakaran. Yan. Yan ang aking reaction dyan. Salamat sa inyong panunod at pakikinig.